Sa isang maliit na restaurant sa Quezon City, sa May Timog Avenue, may nagtatrabaho na 26 na taong gulang na babae. Ang pangalan niya ay Liza Mercado. Payat. Maputi ang balat. May mahaba at itim na buhok na laging nakatali sa likod. May mapupungay na mata na halatang kulang sa tulog. At ngayon, buntis na. 6 na buwan na. Si Liza, hindi nag-asawa. Wala siyang asawa. Ang ama ng bata, umalis na. Tumakas. Nung malaman na buntis si Liza, nag-disappear. Hindi na bumalik. Hindi na nag-contact. Parang bula. Kaya si Liza, mag-isa. Nag-aalaga ng sarili. Nag-aalaga ng baby na nasa loob ng tiyan. Ang trabaho niya, waitress. Sa restaurant na nagngangalang Felicia's Diner. Isang karinderya-style na restaurant. Hindi mamahalin. Pangmasa. Pero laging punong-puno ng customers. Lalo na ng tanghalian at gabi. Ang kita ni Liza, 400 piso bawat araw. Plus tips. Minsan, umabot ng 500. Minsan, 300 lang. Depende sa customers. Depende sa dami. At sa perang iyon, binubuhay niya ang sarili. Umuupa siya ng isang maliit na kwarto. Sa San Andres, maliit. 2,000 piso bawat buwan. Walang aircon. Walang maayos na banyo. May shared siya lang. Pero okay na. Tahanan pa rin. Bawat araw, ang routine ni Liza, pareho. Gising ng alas 5 ng umaga. Maligo. Mag-ayos. Mag-almusal ng tinapay at kape. Tapos mag-commute papunta sa Timog. Jeep. Ricky. Lakad. 1 oras. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa kwento ni Liza, gusto ko munang huminto sandali. Kung nanonood ka ngayon, at nagustuhan mo ang simula ng kwentong ito, hinihiling ko sa iyo na mag-leave ng isang like at mag-subscribe sa channel na ito. Ang isang like at subscribe mo, hindi ka naman magastos ng kahit ano, pero para sa amin, malaking tulong at suporta yan. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento. Pagdating sa restaurant, alas 7 pa lang. Pero nag-start na agad ng trabaho. Maglinis ng mesa. Mag-ayos ng upuan. Mag-ready ng plates, spoon, fork lahat. Tapos magbukas ng restaurant. Alas 8. At doon, magsisimula ang customers. Isa-isa. Dalawa-dalawa. Hanggang sa mapuno. At si Liza, tatakbo-takbo. Kukunin ang order. Ihahatid sa kusina. Ihahatid ang pagkain sa mesa. Linisin ang mga plato. Magdala ng tubig. Lahat. Walang tigil. Buong araw. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At kahit buntis, tuloy pa rin. Kasi kailangan. Kasi walang ibang income. Kasi kailangan niya ng pera para sa check-up. Para sa vitamins. Para sa pagkain. Para sa baby. Pero hindi madali. Kasi mabigat na ang tiyan. Masakit na ang likod. Masakit na ang paa. At minsan, nahihilo. Nag-spot, nang hihina. Pero pilit niyang tinatago. Kasi ayaw niyang makita ng manager. Baka tanggalin siya sa trabaho. Baka sabihing hindi na kaya. Baka palitan ng iba. Kaya tuloy lang. Ngiti lang. Trabaho lang. Pero nakikita ng ibang coworkers. Lalo na ng kasama niyang waitress. Si Ate Gloria. 62 taong gulang. Matanda na. Pero mabait. Matulungin. Liza, okay ka lang ba? Namumutla ka yata, tanong ni Ate Gloria. Nag-aalala. Okay lang po ako, ate. Pagod lang, sagot ni Liza. Ngumiti. Pek. Liza, buntis ka. Hindi ka dapat sobrang pagod. Baka may mangyari sa baby. Ate, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera. Kaya tuloy lang. Umiling si Ate Gloria. Liza, mag-ingat ka. Baka hindi mo napapansin, pero nakikita ko na nahihirapan ka na. Kaya kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang.
Okay. Tumango si Liza. Salamat po, ate. At tuloy pa rin ang trabaho. Pero may isang tao na hindi nag-appreciate kay Liza. Ang manager ng restaurant. Si Sir Ramon Gutierrez. 67 taong gulang. Mataba. Maputi. Nakasalamin. At palaging nakapolo at slacks. Mukhang professional. Pero sa totoo, bastos. Mata pobre. At walang respeto sa mga empleyado. Si Sir Ramon palaging nagreklamo. Palaging nag-complain. Palaging may comment. Liza, bakit ang bagal mo? May customers na naghihintay. Liza, bakit hindi mo pa nalilinis yung mesa? Madumi yan. Liza, bakit wala pang tubig sa table 3? Ano ba yan? At si Liza tahimik lang. Sumusunod. Walang reklamo. Kasi kailangan niya ng trabaho. Pero nakikita ni Sir Ramon ang tiyan ni Liza. Ang pagbuntis. At alam niya. At hindi niya gusto. Kasi sa isip niya, ang buntis, pabigat. Hindi produktibo. Hindi efficient. Pero hindi pa niya pinapaalis si Liza. Kasi hindi pa niya nakikita ang perfect reason. Hindi pa niya nakikita ang excuse. Pero naghihintay siya. Naghihintay ng pagkakataon. At ang pagkakataon dumating. Isang Biyernes ng gabi, Setyembre 20, puno ang restaurant. Punong-puno. Lahat ng mesa occupied. Lahat ng upuan may nakaupo. At si Liza, sobrang pagod na. Nanginginig na ang tuhod. Sumasakit na ang tiyan. Pero tuloy pa rin. Kasi kailangan. At may dumating na grupo. 5 lalaki. Naka-business attire. Mukhang galing sa opisina. Mukhang may pera. Umupo sila sa table sa gitna. At tinawag si Liza. Miss, order, sigaw ng isa. Lumapit si Liza. Kinuha ang order pad. At nagsalita. Good evening po. Ano pong order ninyo? At tumingin ang mga lalaki kay Liza. At nakita ang tiyan. Ang pagbuntis. At mumiti ang isa. Masama. Wow, buntis ka pala, miss. Sino ang tatay? Nandito ba? Namula ang mukha ni Liza. Sir, ano pong order ninyo? Ay, hindi sumasagot. Siguro walang tatay, no? Buntis ka lang ng buntis. At tumawa ang mga lalaki. Lakas. Walang respeto. At napahiya si Liza. Yumuko. Pero pilit na nananahimik. Sir, ano pong order ninyo? Ulit niya. Mahina ang boses. Sige na nga. 2 sisig. 3 peres. At 5 San Miguel. Sinulat ni Liza. At umalis. Papunta sa kusina. Pero habang naglalakad, narinig niya ang mga lalaki. Nag-uusap. Tumatawa. Grabe, buntis pero nagtatrabaho pa. Siguro desperado. Nga. Baka walang asawa kaya ganyan. Kawawa naman. Pero bakit kasi nabuntis kung wala naman pala tatay? At sa mga salitang iyon, nasaktan si Liza. Pero hindi siya umiyak. Kasi sanay na. Sanay na siyang marinig ang ganoon. Sanay na siyang ma-judge. Kasi sa loob ng 6 na buwan, lagi siyang nakakakuha ng ganyang komento. Mula sa kapitbahay. Mula sa mga tao sa kalsada. Mula sa mga customers. Kaya natitiis niya. Pilit. Bumalik si Liza sa kusina. Ibinigay ang order kay Kuya Berto, ang cook. 53 taong gulang. Matanda na pero magaling pa ring magluto. Kuya, 2 sisig, 3 peres, at 5 beer, sabi ni Liza. Sige, Liza. Wait lang. At naupo si Liza sa upuan sa kusina. Sandali lang. Para mag-rest, kasi sumasakit na talaga ang likod. At nakita ni Ate Gloria. Lumapit. Liza, okay ka lang? Namumutla ka. Ate, okay lang po. Pagod lang. Liza, nakita ko yung mga lalaking yun. Narinig ko rin yung sinabi nila. Bastos sila. Pero huwag mo nang pansinin.
Hayaan mo na lang. Tumango si Liza. Opo, ate. Sanay na po ako. Liza, huwag kang masyadong Kung kailangan mo mag-rest ka. Okay. Salamat po, ate. At natapos ang pagkain. Kinuha ni Liza. Inihatid sa mesa ng mga lalaki. Ito na po yung order ninyo. 2 sisig, 3 Perez, at 5 San Miguel. At tumingin ang mga lalaki. At isa sa kanila, ang naka-white polo, tumayo. Lumapit kay Liza. Malapit. Sobrang lapit. At hinawakan ang braso ni Liza. Miss, salamat ha. Ang bait mo pala. At ngumiti. Bastos. At nakaramdam si Liza ng discomfort. Hinila ang braso. Pero mas hinigpitan ng lalaki. Sir, pakibitaw po, sabi ni Liza. Nag-aalala na. Bakit? Ano ba naman? Hinawakan lang kita. Sir, please. Pakibitaw na po. Pero hindi binigitaw. Kundi mas hinigpitan pa. At doon may dumating. Mabilis. Isang lalaki. Matangkad. May build. Nakasimple na t-shirt at jeans. At hinawakan ang kamay ng lalaking naka-white polo. At binigitaw ang hawak kay Liza. Don't touch her, sabi ng lalaki. Mababa ang boses. Pero may authority. May warning. Tumingin ang lalaking naka-white polo. Galit. Sino ka? Bakit ka nakikialam? Sinabi ko na. Don't touch her. Kung may problema ka, ako ang kausapin mo. Huwag siya. At tumingin ang lalaki kay Liza. Tapos bumalik sa naka-white polo. At ngumiti. Sarcastic. Ah, boyfriend mo pala to. Kaya pala buntis ka. Pero bakit hindi mo sinasama dito? Bakit nagtrabaho ka pa? Wala kang pakialam, sagot ng lalaki. Seryoso pa rin. Uy, ang tapang mo naman. Akala mo kung sino ka. At tumayo ang 4 na kasama ng naka-white polo. Lumapit. Parang ready na mag-away. Pero tumayo rin ang lalaki. Hindi natakot. Hinarap sila. Kung gusto ninyong makipag-away, sige. Pero sa labas, huwag dito. Maraming tao. At nakita ng naka-white polo ang seryoso sa mukha ng lalaki. At nag-back down. Fine. Wala kaming time sa iyo. Tara na. At umalis ang mga lalaki. Nagbayad. At lumabas ng restaurant. At si Liza natitira. Nanginginig. Takot. Gulat. At tumingin siya sa lalaking tumulong sa kanya. At nakita niya ang mukha. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Ang lalaking ito kilala niya. Pero matagal ng panahon. Matagal nang hindi niya nakita. Ang pangalan niya, Marco Antonio Cruz. 28 taong gulang. Dati, classmate niya nung high school. Mabait. Matulungin. At secretly, may gusto kay Liza noon. Pero nung nag-graduate sila, naghiwalay ang landas nila. Si Marco, nag-college sa ibang university. Si Liza, nagtrabaho na agad. At ngayon, nandito si Marco. Sa harap niya. Tumutulong sa kanya. Liza. Ikaw ba yan? Tanong ni Marco. Tumango si Liza. Ako nga. Marco, ikaw. Ngumiti si Marco. Ako. Long time no see. Bakit ka nandito? Kakain. Dumaan lang. Pero nakita kitang nahihirapan kaya lumapit ako. Salamat. Salamat talaga. Walang anuman. Okay ka lang ba? Wala namang nangyari sa iyo. Okay lang ako. Salamat ulit. At tumingin si Marco sa tiyan ni Liza. Nakita ang pagbuntis. At kumunot ang noo. Liza, buntis ka. Namula si Liza. Yumuko. Nasaan ang asawa mo? Boyfriend mo? Umiling si Liza. Wala. Umalis na. At sa mga salitang iyon, nakaramdam si Marco ng galit.
Pero hindi sa kay Liza, kundi sa lalaking nag-iwan sa kanya. Liza, bakit ka pa nagtatrabaho? Dapat nagre-rest ka. Buntis ka. Kailangan ko ng pera, Marco. Kailangan ko ng trabaho. Pero delikado yan. Baka may mangyari sa baby mo. Alam ko. Pero wala akong choice. At nakita ni Marco ang mata ni Liza. Ang lungkot. Ang pagod. Ang desperasyon. At nag-decide siya. Natutulungan niya si Liza. Kahit ano pa ang mangyari. Liza, after ng shift mo, pwede ba tayong mag-usap? May gusto akong sabihin sa iyo. Tumango si Liza. CJ. Mag-off na ako ng 10:00. Okay. Hihintayin kita. At umupo si Marco sa mesa. Nag-order ng pagkain. At nag-antay. At si Liza bumalik sa trabaho. Pero sa loob nag-iisip. Kung ano ang sasabihin ni Marco. Kung bakit siya nandito. Kung ano ang gusto niya. Dumaan ang mga oras. At finally 10:00 na. Nag-off na si Liza. Nagpaalam kay Ate Gloria. At lumabas ng restaurant. At nakita niya si Marco. Naghihintay sa labas. Nakaupo sa bench. Marco, nandito ka pa pala, sabi ni Liza. Sabi ko naman, hihintayin kita. Saan tayo mag-uusap? May malapit na coffee shop dito. Tara. At naglakad sila. Papunta sa malapit na 7-Eleven. Bumili ng kape. At umupo sa labas. At doon, nag-usap. Liza, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita, simula ni Marco. Okay naman ako, Marco. Ikaw? Okay din, nag-graduate ako ng architecture. Ngayon, nagtatrabaho na sa isang architectural firm sa Makati. Wow, congrats. Ang galing mo. Salamat. Pero ikaw, Liza, ano ang nangyari? Bakit ka nandito? Bakit ka nag-waitress? Bakit ka buntis pero mag-isa? Huminga ng malalim si Liza. At nag-decide na sabihin ang totoo. Marco, nung nag-graduate tayo, hindi na ako nag-college. Kasi walang pera. Kaya nagtrabaho na lang ako. Iba-iba. Cashier. Sales lady. Waitress. Lahat. Tapos nakikilala ko si Brian. Boyfriend ko. Naging kami. 3 years. Akala ko, seryoso siya. Akala ko, mag-aasawa kami. Pero nung nalaman niya na buntis ako, umalis siya. Tumakas. At ngayon, wala na. Hindi na bumalik. At umiiyak si Liza. Tahimik. Pero ramdam. At hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza. Liza, sorry. Sorry kung ganyan ang nangyari sa iyo. Hindi mo deserve yan. Marco, okay lang. Sanay na ako. At alam ko, kasalanan ko rin. Nagpabuntis ako kahit hindi pa kami kasal. Liza, hindi kasalanan mo. Kasalanan ng lalaking yun. Kasi iniwan ka niya. Kasi hindi niya sinagot ang responsibilidad. At yumakap si Marco kay Liza. At doon, mas lalo pang umiyak si Liza. Kasi sa loob ng 6 na buwan, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng comfort. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng suporta. At pagkatapos, nag-usap ulit sila. Liza, may gusto akong i-offer sa iyo, sabi ni Marco. Ano yun? Gusto kong tulungan ka. Financially. Emotionally. Lahat. Kasi nakikita ko na nahihirapan ka. At ayokong ganyan ka. Pero Marco, bakit? Bakit mo ako tutulungan? Wala naman akong maibibigay sa iyo. Liza, tutulungan kita kasi mahalaga ka sa akin. Matagal na. Simula pa nung high school. May gusto na ako sa iyo. Pero hindi ko nasabi. Kasi nahihiya ako. Kasi akala ko may iba ka ng gusto. Pero ngayon, nakita kita ulit. At nandito ka. Nahihirapan. At gusto kong tumulong. Hindi dahil may hinihintay ako. Kundi dahil mahal kita. At sa mga salitang iyon, napatigil si Liza. Hindi makapaniwala.
Kasi hindi niya alam. Hindi niya alam na may nararamdaman si Marco sa kanya. Marco, pero buntis ako. May anak na ako. Hindi mo responsibilidad yan. Liza, alam ko. Pero hindi ako nag-aalala doon. Ang importante sa akin, ikaw. At kung kailangan kong alagaan ka at alagaan ang baby mo, gagawin ko. Kasi mahal kita. At umiiyak si Liza. Pero ngayon, hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa tuwa. Dahil may tumulong. Dahil may nag-alaga. Marco, salamat. Salamat talaga. Walang anuman, Liza. At mula ngayon, nandito lang ako. Okay. At yumakap sila. At sa gabing iyon, naramdaman ni Liza ang pag-asa. Ang tunay na pag-asa. Mula noon, naging regular na si Marco sa restaurant. Bawat gabi pumupunta. Nag-order ng pagkain. At nag-aantay kay Liza. Para samahan siyang umuwi. At binibigyan niya si Liza ng pera. Para sa vitamins. Para sa check-up. Para sa pagkain. Lahat. At nag-insist si Marco na mag-resign na si Liza. Kasi delikado na. Baka may mangyari sa baby. Pero ayaw ni Liza. Kasi nahihiya siya. Ayaw niyang maging pabigat. Pero nag-persist si Marco. Hanggang sa pumayag si Liza. Na mag-resign. At mag-rest na lang. At nag-provide si Marco ng allowance. 10,000 bawat buwan. Para sa lahat ng kailangan ni Liza. At sa mga buwan na iyon, naging close sila. Nag-uusap. Nag-bonding. Nag-date pa nga minsan. At unti-unti, nahulog din si Liza kay Marco. Kasi nakita niya ang kabaitan. Ang tunay na pagmamahal. Ang willingness na mag-sacrifice. Hanggang sa isang araw, Disyembre 12, nag-propose si Marco. Liza, alam kong buntis ka. Alam kong may baby ka na. Pero hindi ako nag-aalala doon. Ang importante sa akin, ikaw. At gusto kong maging parte ng buhay mo. Kaya tatanungin kita. Liza Mercado, will you marry me? At umiiyak si Liza. Tuwa. Marco. Pakakasalan kita. At nag-celebrate sila. Simple lang. Pero masaya. At nag-prepare sila ng kasal. Simple wedding lang. Sa court. Walang reception. Walang guests. Sila lang dalawa. At si At Gloria bilang witness. At nung Enero 15, nag-asawa na sila. Legal. At naging mag-asawa na sina Liza at Marco. At 2 buwan pagkatapos, Marso 20, nanganak si Liza. Babae. Healthy. Maganda. Ang pangalan, Sofia Marie Cruz. At nandoon si Marco. Sa delivery room. Hawak ang kamay ni Liza. Nag-encourage. Nag-comfort. At nung lumabas si Sofia, yumakap si Marco kay Liza. At sa baby. Liza, salamat. Salamat sa lahat. At Sofia, welcome to the world. Mahal na mahal ka namin. At umiiyak silang dalawa. Dahil sa saya. Dahil sa blessing. At mula noon, nag-start ang bagong buhay nila. Bilang pamilya. Bilang mag-asawa. Bilang magulang. At si Marco, nag-alaga kay Liza at Sofia. Nag-provide. Nag-support. Lahat. At ngayon, 3 taon pagkatapos, 3 taong gulang na si Sofia. Malikot. Masaya. At sobrang bait. At nag-expand ang pamilya. Kasi nagkaroon sila ng pangalawang anak. Lalaki. 1 taong gulang. Ang pangalan, Miguel Antonio Cruz. At masaya sila. Kompleto. At puno ng pagmamahal. At minsan, habang nakaupo sa sala, nag-uusap si Liza at Marco. Marco, salamat, sabi ni Liza. Bakit ka nag-thank you? Kasi nandito ka. Kasi tinulungan mo ako nung wala akong makapitan. Kasi minahal mo ako kahit buntis na ako. Ngumiti si Marco. Liza, hindi mo kailangan mag-thank you. Kasi ginawa ko lang ang tama. At mahal kita. Mahal na mahal.
Mahal din kita, Marco. Sobra. At yumakap sila. At nakita nila sina Sofia at Miguel. Naglalaro. Tumatawa. At doon, na-realize nila. Ang tunay na yaman. Hindi pera. Kundi pamilya. Pagmamahal. At presensya. At si Liza, ang dating buntis na waitress na pinahiya, ay naging isa sa pinaka-blessed na babae. Hindi dahil sa yaman. Kundi dahil sa pagmamahal ni Marco. Dahil sa suporta. Dahil sa pag-aalaga. At si Marco, ang lalaking nagsabi ng "Key, don't touch her", ay naging bayani ni Liza. Ang bayaning nag-save sa kanya. Ang bayaning naging asawa. Ang bayaning naging ama ng kanyang mga anak. At sa kwentong ito, sana matuto tayo. Na ang tunay na pagmamahal hindi humuhus. Hindi nag-iwan. Kundi tumutulong. At nananatili. At kahit ano pang nangyari sa nakaraan, may pag-asa pa rin. May second chance pa rin. May happy ending pa rin. At si Liza naging patunay. Na kahit napahiya, kahit na judge, kahit iniwan, may Diyos pa rin. May nag-aalaga pa rin. At may taong handang magmahal. Nang walang kondisyon. Nang walang hinihinging kapalit. At iyon ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na blessing. Ang tunay na kaligayahan. At ngayon, 10 taon na ang lumipas mula nang makilala ulit nina Liza at Marco sa restaurant na iyon. Si Liza, 36 na taong gulang na. Hindi na waitress. Ngayon, may sarili na siyang maliit na business. Isang online bakery. Nagbebenta ng cakes, cupcakes at pastries. At kumikita ng maayos. Tumutulong sa gastusin ng pamilya. Si Marco, 38 taong gulang na. Senior architect na sa firm niya. Mataas na ang posisyon. Malaki na rin ang sahod. At proud sa lahat ng narating niya. Si Sofia, 13 taong gulang na. Grade 7. Matalino. Mabait. At sobrang bait sa nakakababatang kapatid. At si Miguel, 11 taong gulang na. Grade 5. Makulit. Malikot. Pero sobrang loving sa pamilya. At may dagdag pa. Si Isabella Rose Cruz. 6 na taong gulang. Grade 1. Bunso. Pinakamakulit pero pinakamalambing. At ngayon, Sabado ng umaga, nakaupo silang lahat sa dining table. Nag-aalmusal. Pancakes. Bacon. Eggs. At hot chocolate. At habang kumakain, nagtanong si Sofia. Mama, Papa, paano po kayo naging mag-asawa? Tumingin si Liza kay Marco. Ngumiti. Sofia, anak, mahabang kwento yan, sabi ni Liza. Pero mama, gusto ko pong malaman. Please. Tumango si Marco. CJ. Ikwento natin. At doon, sa dining table, habang kumakain, kinwento ni Liza at Marco ang buong kwento. Mula sa high school. Hanggang sa restaurant. Hanggang sa pagtulong ni Marco. Hanggang sa kasal. Hanggang ngayon. At nakikinig ang 3 bata. Si Sofia, nakangiti. Si Miguel, nakaawang ang bibig. Si Isabella, nakatingin lang. Hindi pa masyado naiintindihan pero nakikinig pa rin. At pagkatapos ng kwento, nagsalita si Sofia. Papa, ang galing ninyo po. Kasi kahit hindi kayo ang tatay ni Mama nung buntis siya, tinulungan ninyo pa rin siya. Ngumiti si Marco. Sofia, anak, ginawa ko lang ang tama. Kasi mahal ko ang mama mo. At mahal ko rin kayo. Papa, pero paano po kayo naging sure na mahal ninyo si Mama? Sofia, alam mo, ang pagmamahal hindi lang nararamdaman. Ginagawa. At nakita ko na ang mama mo, kahit nahihirapan, lumalaban pa rin. Kaya gusto kong maging parte ng laban niya. Gusto kong maging kasama niya. At yumakap si Sofia kay Marco. Papa, salamat po. Kasi dahil sa inyo, nandito kami ngayon. Kompleto. Walang anuman, anak. At tandaan ninyo, kahit ano pang mangyari, nandito lang kami. Hindi namin kayo iiwan. At yumakap din sina Miguel at Isabella.
At nag-group hug silang lahat. At sa mga sandaling iyon, naramdaman nila ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pamilya. Kasi ang pamilya, hindi tungkol sa kung sino ang nagbigay ng buhay, kundi kung sino ang nag-alaga. Kung sino ang nananatili. Kung sino ang nagmamahal. At si Marco, kahit hindi siya ang biological father ni Sofia, naging tunay na ama. Kasi inalagaan niya. Minahal niya. At tinuring niyang sariling anak. At si Sofia, kahit alam niya ang totoo, hindi nagmatter sa kanya. Kasi ang importante, mayroon siyang tatay na nagmamahal sa kanya. Tatay na nandyan palagi. Tatay na proud sa kanya. At sa hapon, pumunta silang lahat sa mall. Nagbonding. Nanood ng scene. Kumain sa food court. Nag-shopping ng konti. At habang naglalakad, nakasalubong nila si Ate Gloria. Ang dating coworker ni Liza sa restaurant. Liza! Marco! Kamusta na kayo? Sigaw ni Ate Gloria. Lumapit si Liza. Nagbeso. Gloria. Kamusta na po kayo? Okay naman ako. Retired na ako. Nag-enjoy na lang sa bahay. Ay, retired na po kayo. Ang bilis ng panahon. Nga. Pero ikaw, Liza, kamusta na? Ilan na ang anak ninyo? 3 na po, ate. Ito po si Sofia, si Miguel, at si Isabella. Tumingin si Ate Gloria sa mga bata. Ngumiti. Ang gaganda naman. At ang puputi. Blessings ninyo yan, Liza. Salamat po, ate. At salamat din po sa lahat ng tulong ninyo noon. Walang anuman, Liza. Proud ako sa iyo. Kasi nakita ko kung paano ka lumaban. At ngayon, masaya ka na. May pamilya ka na. At yumakap sila. At nag-usap pa ng konti. At nagpaalam na. At habang naglalakad pa uwi, nagsalita si Liza. Marco, salamat ulit. Liza, ilang beses mo na akong pinasalamatan. Hindi mo na kailangan. Pero gusto kong sabihin. Kasi totoo. Kasi kung wala ka, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Liza. Liza, nandito ako. At nandito ako palagi. Kasi ikaw ang buhay ko. Ikaw at ang mga bata. At yumakap si Liza kay Marco. At habang naglalakad, kasama ang 3 anak, naramdaman nila ang peace. Ang contentment. Ang kaligayahan. At sa gabing iyon, pagdating sa bahay, nagpray silang lahat. Bago matulog. At nag-lead si Marco. Lord, salamat po sa lahat ng blessings. Salamat po sa pamilya. Salamat po sa kalusugan. Salamat po sa trabaho. Salamat po sa pagkain. At salamat po sa pagmamahal. At Lord, hiling ko po, gabayan ninyo kami palagi. Protektahan ninyo ang pamilya naming ito. At ipagpatuloy ninyo ang pagpapala. Amen. Amen, sabi nila lahat. At natulog sila. Payapa. Masaya. Kompleto. At ang kwento ni Liza, ang buntis na waitress na pinahiya, ay naging kwento ng pag-asa. Kwento ng pagmamahal. Kwento ng redemption. Kasi kahit napahiya siya, kahit na-judge siya, kahit iniwan siya, may dumating na tao. Ang taong nag-alaga. Ang taong nagmahal. Ang taong nagsabi ng don't touch her at naging protector niya. Naging kasama niya. Naging asawa niya. At ang lesson ng kwentong ito, simple lang. Huwag tayong humusga ng mabilis. Kasi hindi natin alam ang buong kwento. Hindi natin alam ang pinagdaanan ng tao. At ang tunay na pagmamahal, hindi humihingi ng perpeksyon. Tumatanggap ng imperfections. At nag-aalaga kahit mahirap. At si Marco naging patunay. Na ang tunay na lalaki hindi tumatakbo sa responsibilidad. Kundi humaharap. Tumutulong. At nananatili. At si Liza naging patunay. Na kahit gaano kababa ang narating mo, may pag-asa pa rin. May second chance pa rin. May taong mamahalin ka pa rin. At ang kanilang pamilya naging simbolo. Ng pag-asa. Ng pagmamahal. Ng kabutihan ng Diyos.
Kasi ang Diyos, hindi tumitigil sa pagbibigay ng blessings. Hindi tumitigil sa pagtulong. Kahit sino ka. Kahit ano ang nakaraan mo. Basta magtiwala ka lang. Basta lumaban ka lang. Basta hindi ka sumuko. At darating ang tamang tao. Ang taong mamahalin ka. Ang taong aalagaan ka. Ang taong magiging kasama mo habang buhay. At si Liza at Marco naging patunay. Na ang love, hindi naghahanap ng perfect. Kundi tumatanggap ng real. Tumatanggap ng broken. At gumagawa ng beautiful. At iyon ang wakas ng kwentong ito. Ang kwento ng buntis na waitress na pinahiya. Pero naging masaya. Naging blessed. At naging inspiration. Salamat sa pakikinig. Sana natuto kayo. Sana na-inspire kayo. At sana, sa sarili ninyong buhay, huwag kayong susuko. Kasi may pag-asa pa. May bukas pa. At may Diyos na nag-aalaga pa. Hanggang sa muli. Paalam.